Alam niyo po, lahat tayo iba-iba yung tinahak dito. Sa amin, may kasama ako sa trabaho, sabi na, bro, ito yung pinili nating career. Since na ito na rin yung pinili nating career, ang dapat na lang natin gawin talaga, galingan. Amen. And of course, ipagpasalamat kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. And praise God, dahil ibang opportunity tayo mamuhay sa Japan, makapagtrabaho sa Japan, hindi po ba? And lahat po yung mga kapatid dahil po sa biyaya ng Panginoon. And kapag ka tayo po tumingin pa sa iba, parang minsan kasi gano'n ay ayoko dito, parang mas maganda sana yun, ito sana, kung ayun sana yung tinahak ko, hindi ba mga kapatid? But hindi po natin pasalamatan yung moment na ibinigay sa atin ng Panginoon. And alam niyo po, lahat po yung mga kapatid, ako po naniniwala pagpapala ng Panginoon. Amen. Pwede namang iba yung maging linya ko, pwede namang iba yung gawin ko pa. Si kapatid, pwede namang engineer, yung iba pwede namang mag-artista, diba? Pero mas pinili ko magpasto. Amen, diba? Ito talaga yung binigay sa atin ng Lord. And alam niyo po yun, kapatid, blessing po yan. Pasalamatan po natin ng Panginoon. Sige po, manalangin po muna tayo sa saglit. Lord, we bless you. We thank you, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kinakalagyan, sa aming kinakapuan, kinakatayuan, sa aming buhay, Panginoon, sa aming pamilya. Lord, ano man ang meron sa amin ngayon, Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil, Lord, ito po ay dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. And Lord, we just want to be grateful. We just want to cherish you, God. Lord, kung ano po yung meron kami. At Lord, sa oras po na ito, nais ka namin pasalamatan. Nais ka namin itaas sa aming buhay. Lord, dalahin ko po, Panginoon, kung ano yung meron kami. Dalahin ko. Pagsulitin, Panginoon. Padamihin mo pa po, Panginoon. Dalahin ko po, Diyos, Lord, palawakin mo po, Panginoon, kung ano yung meron kami ngayon. Kung ano man po yung hawak namin ngayon. Lord, dalahin ko, i-increase mo po ito. At dahil katulad ng sinabi mo, Panginoon, Lord, may nakahanda ka para sa amin, much greater. And Lord, it is your purpose. Ibinigay mo na po ito sa amin, Panginoon. Kaya Lord, again, maraming salamat sa oras po na ito. Pinapasalamatan ka namin. Patuloy na ikaw maluwalhati sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay mga kapatid, since na ang magiging topic po natin ngayon, linagyan ko po ng topic sa pangalan nito na Ready to Work. Ayan. Sinong ready sa work dito? Diba? Every day yan, dapat ready po tayo. Tingnan nyo yung pinaka-topic pa lang kapatid, Ready to Work. Ibig sabihin po, dapat handa. Amen. Sabi nga nila, di ba mga kapatid, iba yung handa ka. Binigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon para maging handa sa anumang bagay. For example na lang sa Koyo, di ba mga kapatid, inihanda ako, naniniwala inihanda kayo. Ang haba ng time mo, 6 months. 6 months yun para ihanda kayo sa trabaho ninyo. Alam niyo po, dito sa Japan, nag-driving school ako. Para makakuha ka ng lisensya, sa loob pa lang ng driving school, inihahanda ka nila para paglabas mo sa driving school. Kung ano yung kultura sa loob ng driving school, kung paano mag-drive, paglabas mo, dala-dala mo yun. Di ba kapatid? Kasi nga, ganun sila, ang Hapon ganun maganda. Alam niyo po yun. Kaya sa amin, for example, sa driving school, kukuha ka ng lisensya, alam niyo yun, kasi by stage, first stage, second stage. Sa first stage, siguro magbubulo ka ng 26 hours sa actual driving. Tapos sa lecture, kapatid, 30 hours yun. Sa isang araw, kukuha ka lang ng mga 1 oras, 2 oras. Ganun lang ang schedule. So para ka makapunta sa second stage, kailangan ipasa mo yung first stage. At syempre, kapag dating sa first stage, sa second stage, siguro mga kapatid, nakakabot pa ng mga 35 hours yung bubuluhin mo. Kasi nga, ganun sila maganda. Biro mo, sa driving school, syempre, marunong ka na mag-drive. 1 oras, ang gagawin namin doon, kung ano yung ituturo sa amin sa araw na yon, 1 oras ka, kakanan ka, tatabi ka ng konti, tapos sisignal ka, titingin ka doon. Ibig sabihin, 1 oras kapatid, pag ganun ka. Hindi, honestly, ganun sila maghanda dito sa driving school. Okay? Kaya paglabas mo sa labas, naging manilisi mo na yung pinaktis mo sa loob. Amen? Bakit nga kapatid? Kasi ganun nilang ihanda dito, ayun sa lisensya. Okay? Kaya nga, kapag labas mo na dito, kapatid, kaya makikita mo, dito sa Japan, lahat ng mga driver, ganun yung sistema. Kasi sa loob ng driving school, inihanda sila. Okay? Kaya wala kang makikita dito kamote driver. Amen? Sa Pilipinas, kapatid, kukuha ka ng lisensya, sabi nila, magda-driving school ka, pero pabayaan mo ang driving school. Kaya paglabas, ganun pa rin.
kamote driver. Hindi po ba? Ibig ko ba sabihin kapatid, sa buhay po natin, napakahalaga ng inihanda ka. Tama ba? Amen? Nasubukan niyo ba yung papasok ka sa exam, pero hindi ka handa? Amen? Si Malken, alam niyo po, ano yan, hindi yan, siyempre Pilipino kami, tapos Japanese yung exam nila. Pero nagre-review yan hanggang alas 4. Hanggang alas 4 na madaling araw. Nagre-review yan. Ganun po mag-review yan. Kasi nga, pinaghahandaan niya yung examination niya. Di ba? At ang tanong, kapatid, paano kaya kung hindi ka naghanda doon sa examination mo? Yun, bukas, bagsak ka. Amen. Hindi po ba? Alam niyo po yun, kasi nga, iba yung inihandaan ng Panginoon. Di ba? Nasubukan niyo ba yung pumasok ka sa relationship na hindi ka handa? Pagkatapos mo na yun, hindi ouch. Hindi ba? Kaya kapatid, sa buhay po natin, ang Lord naniniwala ko ang daming inihahanda. Amen. Pero mo, sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declare the Lord." Ang Panginoon, sa'yo pa lang, yung plano niya sa'yo, sabi nga ng kapatid, nakalatag na yun kapatid. Hello? Nakalaan na yun para sa'yo. Pero maniniwala ka ba, para makuha mo yung plano sa'yo ng Panginoon, kailangan mo na handa ka. Hello? Kasi kapatid, kapag hindi ka handa, yung ibibigay sa'yo ng Lord sayang. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ng inihahanda natin yung sarili po natin sa isang bagay. Hindi po ba, mga kapatid? Amen? Kaya kung gusto mo kapatid maging successful sa buhay mo, maging successful person, dapat kapatid, ready ka. Okay? Kailangan i-ready mo yung sarili mo. Amen. Diba? Maraming mga tao di ba? Lalo-lalo na yun. Alam niyo po ba, mas sabi nila, mas maraming nasisira mas malaking porsyento yung nasisira ang buhay, yung mga nanalo sa loko. Hello? Nanalo sa loko. Minsan, kinakamakay pa nila. Amen. Bakit? Kasi hindi ready magkaroon ng malaking pera. Amen. Kaya ang nangyayari, nagkaroon nga sila ng malaking pera, pero dahil hindi sila ready, ang nangyayari, masasayang lang yung pera binigay sa yung pera at napanalo na nila. Hindi po ba? Sino ready na dito magkaroon ng malaking pera? Amen. Kapatid, dapat ready ka muna. Kasi kung hindi ka ready, ay nako, baka ano na mga pinagbibili mo. Hindi po ba? Kaya tingnan po ninyo ito paano ba natin ihanda yung sarili po natin? Ano ba yung mga bagay na dapat gawin po natin sa sarili po natin? Ano ba yung mga dapat ihanda o dapat pa natin matutunan? Hindi po ba? Alam niyo po, sa sports kapatid, maraming mga tao magagaling. Okay, talented. Talented niya, pero may attitude naman. Amen? Pero mga tao, okay, yung business nila, ready na, nagastusan na nila, nakaayos na lahat, pero ang problema, hindi ko pala handa talaga magkaroon ng business. Ang problema naman, management. Minsan hindi lang kasi, minsan hindi lang pera yung kailangan mong ihanda. Amen? Minsan hindi lang talento ang kailangan kapatid. Okay? Ayun nga, minsan may mga tao nagpakasal. Di ba? Pumasok sa buhay marriage. Pero yun pala, hindi pa handa emotionally, spiritually. Okay? Akala mo natin, ang kasal, parang, okay, ang pinaghahandaan nila yung kasal lang. Pero ang problema, pagkatapos ng kasal, ayun na. Yun ang problema. Bakit nga kapatid kasi nga, hindi mo handa. Sa work, biro mo, andyan na yung work mo. Pero hindi mo pa ginalingan, hindi mo pa sinapagan. Sayang. Kaya nga, tanong kapatid, ready to work ka na ba? Ready to work ka ba? Naintindihan niyo po ba? Sinong ready dito? Sino ready makinig ng salita ng Diyos? Tuesday pa ako. Para ba kayong type makihanda? Diba? Sino ready makinig ng salita ng Diyos? Diba? Kaya alam niyo po yung lahat yan kapatid, dapat handa po tayo. Ngayon po, makibukas po kayo sa 2 Kings chapter 10, verse 15 to 16. 2 Kings chapter 10 verse 15 to 16. Sabi po dito, "Now when he departed from there, he met Jehonadab, the son of Rechab, coming to meet him, and he greeted him and said to him, 'Is your heart right?' Okay? As my heart is toward your heart." And Jehonadab answered, "It is." Jehu said, "It is. If it is, give me your hand." So he gave him his hand, and he took him out
him into the chariot. Sa mga kapatid, ito yung time kung saan po ang Panginoon naglagay po ng bagong hari sa Israel. At alam niyo po yun, kasi nga nung time po na yan, ang hari ng time po na yan, si King Asa, kung di ako nagkakamali, okay, gustong palitan ng Panginoon yung hari ng Israel. Dahil nga sa sobrang pagiging wicked na po ng bansang Israel, ang Panginoon nag-appoint ng bagong hari. At yung bagong hari po, ayan po si Jehu. Ayan po yung papalit po kay King Asa. Ngayon po, kung makikita po ninyo dito mga kapatid, ito yung yung scenario. Siyempre, dahil si King Jehu na po yung naging hari, nakasalubong niya po dyan si Jehonadab. Kilala niyo si Jehonadab? Si Jehonadab mga kapatid, isa po yung warrior. Sabihin na po natin isang sundalo, matipuno. Imagine niyo yung scenario. Pagpalagay po natin nagkasalubong si King Jehu, siguro nandun sila sa kabayo, nagkatinginan. Medyo parang matipuno to parang okay to sabi siguro ni King Jehu. Pero ang magandang tanong ni King Jehu dyan mga kapatid, is your heart right with me? Sa Tagalog kapatid, ayos na ang puso mo. Amen. Bilang mo, ang ganda ng ang ganda ng tanong ni King Jehu nung time po na ito mga kapatid. Imbes na tanongin niya, ikaw bilang isang warrior, ilan yung napatay mo? Ilang gera na yung pinasok mo? Magaling ka ba? Talented ka ba? Amen po ba? Pero alam niyo po, ang tanong ni King Jehu, is your heart right with me as my heart right with you? Ang unang tiningnan ni King Jehu kay Jehonadab, okay ba yung puso mo? Loyal ka ba? Hindi ba? Minsan po kasi tayo po bilang isang tao, mas nakatingin po tayo sa mga bagay na nakikita natin. Uy, mukhang matipuno to medyo, sige na nga, pasok na nga to. Mukhang maganda siya, sige, pasok ka na. Amen. Pero kapag hindi po natin nakikita yung yung mga bagay na dapat po, ayun po yung mas importante. Kaya masabi ko kanina kapatid, hindi lang kasi basehan kung magaling ka. Amen. Hindi lang kasi basehan kung nakatapos ka. Amen. Maraming mga tao tapos nga mag-aral, pero hindi naman ready for responsibility. Amen. Talented nga, pero kapag usapang pakikitungo mo sa kapwa-tao, baksak naman yung puso. Amen po ba? Ang number one na point po natin, paano ba tayo i-prepare ng Panginoon dun po sa trabaho po natin? Number one, is your heart right? Is your heart right? Kapatid, kumusta ang puso mo? Kumusta yung puso mo sa trabaho? May kakwentuhan ako patungkol po sa buhay-buhay. Alam niyo po yun, dati mga bata ako sa amin, lumaki ako talaga na masabi na po natin umaasa sa magulang. Sabi na po namin, umaasa kami sa padala ng magulang po buwan-buwan. Ngayon po, may time, syempre, kailangan, alam niyo yun, isang short yung padala ng tatay ko, so kailangan ko na magtrabaho. Tama po ba? Pero alam niyo po yun, isang may time, pinupush ako ng kuya ko magtrabaho, pero hindi pa rin yung puso ko. Kaya ang dami kong trabaho na sinayang. Amen. Hindi po ba? Bakit nga kapatid? Kasi nga, hindi pa ready yung puso mo magtrabaho. Ako po nung time mo na yung mga kapatid, gawin ko yung na-experience ko. Amen. Kaya napakahalaga po, yung puso po natin, ihanda po natin. Tingnan po ninyo ito. Minsan po nakatingin po tayo sa mga bagay na nakikita po natin. Okay, trabaho yan. Pero, minsan, hindi ka naman handa. For example, sa church. Anong puso mo kapatid sa church? Ayos ba ang puso mo? O for example, anong dahilan mo bakit ka magtatrabaho? Ano ang layunin mo? Bakit ka nagtatrabaho? Yung kabataan ko, minaliit ako. Kaya kapag ako nagtatrabaho, papakita ko sa kanila, meron na kami. Tama ko yung puso gano'n kapatid. Amen. Ang problema po natin yung attitude. Minsan po, ang mas nakikita po natin yung outward lang. Minsan natitingnan po natin yung to acquire things. Parang pang sarili ko lang. Parang ganti. Parang makaganti po ako. Napangalaga po mga kapatid, kumusta yung puso mo? Minsan po magaling po tayo sa puso ng iba. Minsan po, iniisip po natin yung laman ng puso ng iba. Ay siya, mukhang ano siya. Nakita mo siya, nakita mo yung ginagawa. Hindi ba minsan mas titingnan natin yung ibang tao kaysa sa sarili natin? Kaya kapatid, huwag na tayong lumayo. Tingnan na lang po natin yung puso po natin. Kapag ang puso po natin ang pinag-uusapan, minsan po lumiwas tayo. Diba? Minsan po, pinagtatapan po natin yung laman ng puso natin. Ito tingnan po niyo ito. Bakit po mahalaga ang puso po natin sa trabaho? Number one po, kasi nga po, yung productivity ng trabaho po natin maapektuhan kapag mali ang puso. Kung tama ang puso mo, yung attitude mo, yung sa trabaho po natin kapatid, maganda yung kalalabasan yan. Yung excellence,
lalabas. For example, kapatid, ikaw yung boss. Ang tanong kapatid, tama ba yung puso mo? Tinatrato mo ba yung tao mo ng tama? O for example, kung ikaw yung nagtatrabaho, okay ka bang may kasamang ibang tao? Amen? Minsan meron yun, di ba? Nasa trabaho ka nga, pero hindi ka naman okay may kasamang ibang tao. Kaya kapag nandun sa trabaho, ayun, may kaaway ka, hindi kayo okay, tama ba mga kapatid? Kasi nga, may problema sa puso. Kung ikaw, magulang ka, kumusta ang puso mo sa mga anak mo? Kung mali po ang puso po natin, prone po tayo for abuse at minsan po nagmamanipula po tayo ng tao. Kaya ang starting point mga kapatid, kumusta ang puso mo? Kaya nga, ito ang problema eh. Tignan niyo po mga kapatid, bakit ko po sinisimulan sa puso? Biro mo, yung warrior, ang galing-galing niya, pero ang problema, hindi mo alam sa bandang huli, titirahin naman siya. Amen? Di ba? Minsan, ay pala, bandang huli, tinanong niya, is your heart right? Ayun pala, etong warrior na kinuha niya, ilalaglag siya pala sa bandang huli. Kaya po si King Jehu, inumpisahan niya yung kukunin niyang kabinete kaysa makita. Kaya tingnan po ninyo ito. Ang tanong kapatid, paano ba natin i-check yung puso po natin? Number one, lalabas po kung ano yung laman ng puso po natin for correction. Last night, may si Missy, si Pastor ang may kausap eh. Hindi ba? Sabi niya, I don't want to be corrected. Kapatid, gusto mo lumabas kung ano laman ng puso mo, kung tama ba yung puso mo o hindi. Kapatid, kapag ka ikaw, kinorek ka. Sa trabaho kapatid, I will tell you, i-correct ka. Pag mali yung ginawa mo, siyempre, yung boss mo, yung mas nakakatakas sa'yo, pagsasabihan ka. Amen. Alam niyo po, ang problema mga kapatid, hindi tayo ready for correction. Sino dito gusto yung pinagsasabihan? Praise God, yun, tayo po, gusto po natin yung pinagsasabihan. Pero ang problema, sa katotohanan kapatid, ayaw natin ng correction. Kaya may mga bata, kapag pinagsasabihan mo, anak, mali yan. Anong response? Kasi makot, nagdadabog. Bakit? Kasi nga, ang problema, mali yung puso. Kapatid, gusto mo lumabas kung ano naman ang puso mo, subukang i-correct ka. Ano ang response mo kapag kinorek ka? Minsan nagagalit, nagtatampo. Minsan hindi kumakain. Ganun yung mga bata kapag nagka-correct, ayaw kumain. Di ba? Bakit kapatid? Kasi nga, hindi tayo ready for correction. Buti sana kapatid kung tama yung ginagawa mo eh. Hello? Pero kung mali yung ginagawa mo, atariman, ikaw correct ka. Alam mo kapatid, kapag ikaw hindi ka ready for correction, hindi mo mamimig kung ano yung plano sa'yo ng Lord. Is your heart right? Willing ka magpa-correct. Kaya alam niyo po, ang church kapatid, sa church talaga makakarinig ka ng correction. Pag napunta ka ng church, ay mali yung relasyon na yan. Tama ba? Ay mali yung gawain na yan. Ay mali yung attitude na yan. Yung iba kaya ayaw mag-church kasi, ay pinapagaling yung buhay ko. Sa buhay po natin, para itama ka, kapatid, kailangan ng correction. At yung salita ng Diyos, kapatid, hindi ko correct ka. Tama ba? Pero minsan, ayaw natin ng correction. Amen? Ang discipleship, kapatid, itatama ka. Tatama ang maling buhay, iaayos ang maling buhay. Hindi po ba? Kaya alam niyo po ako sa buhay ko, praise God na lang kasi may nagtama sa akin. At of course, hindi lang yung may nagtama sa'yo, yung may nag-correct sa'yo, kapatid, dapat ready ka rin tumanggap. Dapat marunong ka rin sumunod. Maraming mga ganun tao, pinagsabihan mo na, kinausap mo na, pero ang problema, hindi naman nasunod. Kaya kapatid, lalabas ang kalagayan ng puso mo sa panahong i-correct ka. Kaya ito yan, tingnan niyo, mamili kayo kapatid, kapag kinorek ka, ano ang magiging response mo? Number 1, magdadamdam ka. Number 2, malulungkot ka. Number 3, magagaling ka sa mag-correct sa'yo. Number 4, hindi ka tatanggap ng correction. Number 5, lalayo ka. Number 6, all of the above. Amen ba? Hindi po ba? Kapatid, napakahalaga po ng correction sa buhay ko natin. Kaya tanong, kapatid, ano ang attitude mo kapag pinagsabihan ka? Kapatid, pagpasok niyo sa trabaho, may mag-correct sa inyo. Dapat po, marunong po tayo ng pusong nagpatama. Kasi nga may tama na. Kaya dapat yan, tinatama. Amen ba? Hindi po ba? Marami sa atin may tama na sana po matutunan po natin magpatama. Kaya po kapatid, para ang buhay mo mabago, dapat matutunan po natin magpa-correct. Okay? So number 2, pagka makikita po natin kapag mali po ang puso po natin. Number 1, correction. Number 2, criticism. Ito, sa criticism, kapatid, ayaw natin ito. Di ba? Bakit? Kasi nga, ang gusto natin yung praise. Di ba? Gusto natin, uy, kapatid, ano mo? Pero kapag kasi mali ang ginawa mo, kapatid. Di ba? Ayaw natin na criticize tayo. Number 1 is your heart right.
Okay ba yung puso mo sa boss mo? Okay ba yung puso mo sa katrabaho mo? Okay ba yung puso mo sa magulang mo? Okay, kung ikaw boss, okay ba yung puso mo sa kinakasakupan mo? Paano dapat natin gawin? Pakisabi nga sa katabi mo, ayos mo puso mo, ha? Okay? Ayos mo puso mo. Number 2, give me your hand. Sa verse 16, and Jehoiada answered, it is. And Jehu said, if it is, give me your hand. Wow, diba? Kanina ano mo sabi, ano yung unang tinanong ni Jehu? Is your heart right? Pangalawa naman, okay, kung ayos ang puso mo, sabi ni King Jehu, okay, give me your hand. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Kailan ba natin hinihingi yung kamay? Kailan ba natin hinihingi yung kamay? Pag kinakasa, di ba? Sino dito yung hinihingi yung kamay sa magulang? Ama, ano po, hinihingi ko na po yung kamay ni ko. Ibig sabihin po mga kapatid, kasi nga po, yung paghihingi ng kamay, it's a sign of covenant. Kaya po yung kasal mga kapatid, ano yan? It is a commitment, it is a covenant. Naniniwala po tayo dun sa ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Alam niyo po, nasa panahon tayo ngayon ng generation na ayaw ng commitment. Ang hinihingi ng Lord, commitment. Ang hinihingi ng Lord, yung covenant, hindi po yung involvement. Ang hinihanap ng Lord, yung covenant. Ako po gusto ko yung makakita ng henerasyon, mga taong committed. Committed sa relationship. Amen. Committed sa family. Committed sa church. Committed sa trabaho. Committed sa kaibigan. Ito yung mga taong totoo sa'yo. Amen. Bakit nga? Kasi committed eh. Amen. Meron kang covenant. Kaya kapag okay ang puso mo, tapos ibinigay mo yung kamay mo, ibig sabihin po nun, we can work together. Di ba kapag katapos ng done deal kapatid, anong ginagawa? Shake your hand. Shake hand. Ibig sabihin, okay, dahil okay yung puso mo, ibinigay mo na yung puso mo, ngayon, okay, it's a covenant. We can work together. Kapatid, I will tell you, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kung hindi ayos ang puso. Kaya ang trabaho po, hindi po yan usapan lang yan ng pera. Hindi po yan usapan lang ng sweldo. Usapan po yan ng commitment. Pero yung mga taong biglang mangiiwan sa trabaho, alam mo, porke busy, hindi papasok, ay, good na. Amen? Yung problema, siguro hindi talaga ayos ang puso. Even ang church kapatid, hindi po yan attendance lang. Hindi po yan involvement lang. Kailangan po natin yung mga taong committed sa Lord. Committed sa ministry. Ang pagpunta sa church, hindi yan yung trip mo lang. Hindi yan yung kapag may time. Kasi yan naman ang church kapag may time. Commitment yan kapatid sa Panginoon. And even po ang ating Panginoon, committed po siya sa atin hanggang dun po sa cross ng Calvario. Committed po siya mamatay para sa atin. Relationship, dapat po hindi casual relationship. Pero mo asawa mo, hindi mo kapuso. Pero asawa mo na parating mo pang-away. Ano mag-grow marriage? Dapat po, committed po tayo sa partner po natin. Kapatid, mahirap magtrabaho na hindi mo kapuso. Mahirap magtrabaho na yung kasama mo, hindi mo kapuso. Kaya tingnan niyo sa politika natin sa Pinas, kapag hindi nila kapuso, ay naku, baka yan sila ng bayan. Politika sa akin, ang gulo, kulit. Amen? Kasi nga, ang problema sa kanila, hindi ka-alyado eh. Hindi lang ka-alyado eh. Ang problema talaga puso. Okay, number 3, dito po ako matatapos lift him up. Sabi dito, then he said, come with me and see my seal for the Lord. So they had lied in him in his chariot. Sa ibang translation po dyan, and took him up into his chariot. And he took, pagkatapos ng issue, heart right with me, then give your hand. Masabi po doon, and he took him up into his chariot. Okay, ibig sabihin po, iniangat niya. O, sige, ay ka na sa akin, sa akin. Alam niyo po, ito po yung napakahalaga po sa buhay po natin. Dapat matutunan po natin paano mag-angat ng tao. Ibig sabihin po, loving people. Ang pagmamahal po sa tao, mga kapatid, dapat po tayo po bilang isang tao, marunong po tayo mag-angat ng tao. Minsan magaling tayo magbaba ng tao. Hindi po tayo marunong mag-angat ng tao. Di ba sa trabaho, ganun minsan eh. Hatakan mababa. Minsan dapat sa trabaho, hatakan paangat. Ang problema sa trabaho, hatakan pababa. Siraan. Hindi po ba? Kaya po, bilang isang mananampalataya, is bilang isang nakakilala sa Lord, dapat po marunong po tayo mag-angat ng tao. Ang tanong kapatid, kailan ka huling nag-angat ng tao? Ibig sabihin, kailan ka nag-encourage? Committed ka ba sa Kanya para kapag minsan nahihirapan, uy, tutulungan ko to. Uy, iaangat ko to. Amen? Sa relationship sa mga mag-asawa, dapat nag-aangatan yung mag-asawa.
Kapag nakita mo yung partner mo, uy na, parang malungkot ka. Hindi ka siya. Amen? Di ba? Dapat po matutunan tayo mag-angat ng kapwa natin. Bilang isang magulang, how do you lift up your children? Di ba? May mga magulang minsan, parang imbis na iangat yung anak, alam mo yun, kung pagsabihan, ikaw talaga, ang ano mo, wala ka talaga. Amen? Magulang yan, ha? Magulang yan. Amen ba? Dapat bilang isang magulang, alam mo paano mo iangat yung anak mo. Kami po ni Pastora, nagkamali na nga. Di ba dapat, dadapakan na nga, di itayo mo na lang. Sa trabaho, kapatid, dapat nagtutulungan po tayo. Amen. Ito sinulat ko po dito, I dream for people to rise up, to exceed, to succeed in their calling. Opo, mas masaya ako sa mga tamang ganun. Yung makikita kong kumakalat. Hindi ako natitret, hindi ako naiinggit. At mas gusto ko yung mga tao nakikita ko, uy, parang pumupogi ka ngayon. Okay yung business mo ngayon. Hindi mo ka. Eh, dapat ganun po tayo sa kapwa mo natin, sa katrabaho natin, sa kaibigan mo natin, sa family mo natin. Amen. Di ba? Sabi niya, kung ayos ang puso mo, come with me, and I will give you up. Amen. So let's bring people up. Don't bring them down. Mga kapatid, I teach your heart right. Sino tayo?